Okay, kumusta kayo? So, panibagong araw na naman, panibagong pag-asa. So, ngayong araw, ito ang ating pangalawang episode sa Project Communication Podcast, a podcast for everyone. Ang topic natin ngayong araw is anti-violence against women and their children. Hello everyone! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Depende kung anong oras mong mapapanood to. Andito kayo ngayon sa pangalawang episode ng aming Project Communication. So, I'm Casey Season and nandito ako kasama ang aking senior, no? Ang aking senior talaga. So, POTC graduate kami, si Ma'am Zulweta ang aking kasama. To be exact, First Lieutenant Maricel Zulweta. So, Ma'am, magandang gabi po sa inyo. So, Ma'am, kindly, pwede niyo pang i-elaborate ng konti ang pagkaka-introduce ko sa inyo, Ma'am? Hello everyone, good evening. I am First Lieutenant Maricel Zulweta Season, and I am assigned at the Office of the Air Force Gender and Development. We are advocating for women empowerment and gender equality. Ayun. So, kung akala nating lahat, ang nag-advocate lang ng gender and development ay sa PNP lang or sa ibang mga sector. So, para malaman nyo po, meron po tayong advocates from the Philippine Air Force. So, ang focus po ng mga to is hindi lang sa loob ng Philippine Air Force, pero gusto nila na ma-reach tayong lahat, even if mga civilian or mga normal na individual. So, nandito tayo ngayon, ma'am, actually. Pag-uusapan lang natin yung mga simple na mga bagay based doon sa pinaglalaban ng mga kababaihan, no? So, pagdating po kasi sa sa topic na to, kasi ang topic po natin talaga ngayon ay anti-violence against women and their children. So, tamang-tama. Meron kayo anong programa ulit yung ma'am? Yes, it's very timely na pag-uusapan natin ang VAUC or the RA 9262. Since ngayon, kina-commemorate natin ang 18-day campaign to end violence against women. It's every 25th November to 12 December. Okay, so meron kayong period ng campaign talaga na... Yes, it's a national advocacy for the 18-day campaign to end VAU. Every year niyo bang ginagawa ito, ma'am? Yes, every year. Same lang din ng Women's Month. From Okay. Women's Month, 1 month, sa 18-day campaign, 18 days. Pero it's a national, lahat nag-celebrate or nag-commemorate ng campaign na to. Yung office niyo po is Office of the Air Force Gender and Development. Yes. Yun lang talaga yung focus niyo about violence against women and their children? Hindi lang doon kami nakafocus. We are Okay. focusing on the women empowerment and gender equality. Okay. So, sa akin naman, ma'am, kasi, syempre, senior ko naman kayo, nagdaan naman tayo sa training, di ba? Of course. Nagdaan naman tayo sa training. So, pagdating po sa training, naniniwala ba kayo na dapat pantayin yung treatment ng babae at lalaki sa loob ng training when it comes to, physical exercise? Kailangan ba? Of course, dapat same lang kung anong ginagawa ng kalalakihan, dapat din gawin ng mga kababihan eh. Gender equality nga tayo eh. Okay, so, pag ang kalalakihan sa CR nila sabay-sabay naliligo, hubot-hubad, does it necessarily mean na lahat ng babae ganun din? Yeah, actually sa training, ginagawa namin yan. Okay. So, pagka ganun ang natin, ma'am, paano sila nasusupervise? Allowed ba ang mga lalaki na mag-supervise kapag naliligo ang mga babae? Ganun? No, hindi pwede pumasok ang mga kalalakihan na instructor sa CR ng mga babae. Only the female instructor ang allowed na mag-supervise sa mga female trainees. Okay. So, may violation din palang hahawak sa training kapag ang lalaki na Oo, may instructor. violation yan. Hindi talaga pwede. It's a big no. CR lang ba limited yan, ma'am? CR lang ba? Sa CR lang. But, actually, bawal din sila pumunta sa kwarto, sa room, sa barracks ng mga babae. Unless, may kasama silang female MTI. May kasamang babae. Kaya talagang may kasama silang babae na MTI. Hindi sila basta-basta pwede pumasok sa barracks ng babae. Pero ito, ma'am, no? Makonect natin ng konti. Kung ikaw mababiolate ka ba, ma'am, for example, ang magpapacilitate sa'yo, magpapatulog sa'yo, for example, lalaki ako, tapos magkukuman ako, oy, ikaw, Lieutenant Maricel, matulog ka na, inang yan. O, tapos gaganunin kita doon sa mababiolate mo yung
parang sarili mo kung lalaki ako, tapos sisigawan kita ng ganon sa kwarto mo, mababiolate ba? Kapag, parang feeling mo, ano kaya? Actually, sa military culture kasi talaga, minsan may pangmumura. Para sa akin, wala naman siyang mababiolate. Ah. Unless, may ginawa siya na hindi ako komportable. Oh, okay. May mababiolate siya doon. Oh, kasi yung iba siyempre ma'am sa mga panahon ngayon, noon kasi parang naniniwala ako talagang walang violation para sa ano, 'di ba? Dati. Dati. Pero ngayon kasi parang nakikita ko ang society, lalo ang mga kabataan ngayon is talagang aware sila doon sa mga parang nakaka-hurt sa kanila to the point na parang talagang dinibdib na nila lahat. Yeah. 'Di ba? Actually, dahil knowledgeable na sila sa mga batas, Ah, okay. Sabagay. may knowledge na sila kung ano yung mga karapatan nila. Oo. Siguro ganon. The more na the more na marami tayong alam, the more na naging sensitive Yes. tayo, no? So dati talaga parang mabagal yung pag-advocate natin, ano? Yeah, dati. Kaya Ang parang yun talaga. na-normalize dati yung abuse. Yeah. Okay. Pero ngayon, naniniwala ka, ma'am, na sa Armed Forces of the Philippines, wala na talaga yung mga too much na abuse. Wala na. Kung meron mang lumusot ay tsamba, makukulong pa. Naniniwala ka sa ganun, ma'am? Depende. Depende pa rin sa tao, no? Depende pa rin. Alam mo kasi dito tulad sa amin, may mga nagre-report. Pero, totoo ba na konti lang yung nagre-report? Oo. O yung iba is takot lang. Takot lang, oo. Di ba? Depende rin siguro sa tao na hahawak ng training, ma'am. Yeah, exactly. Kasi pag yung tao, mataas yung moralidad niya sa sarili at maganda yung pagpapalaki sa kanya at saka maganda yung prinsipyo niya, malaki ang chance na susugal tayo dyan, di ba? Oo. Pero pag yung tao is parang alanganin na parang pag may seminar ng God, hindi nakikinig. Pati tayo dyan, wag hindi nakikinig sa seminar ng God. So, dapat pala talaga is kahit sundalo, kahit alam mong hindi tayo pwedeng maging maarte, so dapat pala talaga nagiging sensitive na lang, hindi nagiging maarte. Sensitive sa mararamdaman ng iba. Oo. So, kahit hindi ako manyakis, for example, lalaki ako, hindi ako manyakis, I should be sensitive to you dahil magkaiba tayo ng sex or gender. Parang ganun. Oo. Ang pina-point out ng God. Oo. Ay, ganun ba? Ano? Talagang maganda yung mga changes ngayon, ano? Tapos, for example, ma'am, yung isang babae, nasa formation. Ako kasi, ma'am, talagang naka-experience tayo ng ganyan. Noong yung araw pa, uso yung mga dibdib-dibdib. Ano sa atin yun ngayon? Hindi na. Bawal Ay, na. ganun. Kailangan magpaalam kung hahawakan mo ang... Ang swerte. For example, yung babae, lalaki ako na MT, kailangan mo magpaalam. Ah, gano'n. Basta-basta pwedeng humawak ng dibdiban mo. Ang gentle. Pwede. Ang gentle. Kasi ako, criminology. Di ba? Criminology ako. Tapos, ROTC. Graduate ng ilang taon. Reservice, lahat. Tapos natapos ko yung pinakarurok ng reservice na yung POTC. So, sa akin, parang nung aking kapanahunan ay na kung susuntukin ka dito sa ay walang babae-babae dito. Di ba? Parang lahat kayo. Di ba? Kung tinamaan ng lalaki, tatamaan kayo lahat ng lintik. Pero ngayon, fairness, magpapaalam kahit hawakan. Okay, kung lalaki yung hahawak. Kasi kaya nga, marami kasi ng case tayo na minsan hindi uncomfortable yung babae natin. Hindi siya comfortable. So, hindi talaga ito about sa kung ano yung tradition ng military. It's about ano yung nararamdaman ng someone Na someone. na nilagay natin doon sa... Parang nagbago na yung ma'am. Nagbago na yung Talaga. nag-twist na yung sitwasyon. Hindi to ganito dati sa bagay. Kung ako ang pagsasalitain, pagdating naman sa giyera, hindi naman siguro hipuan ang labanan, no? Aya. Hindi naman hipuan. Diba? Yung tuloy nga ngayon is diplomasya. Oo. Hindi naman kailangan parang pisikalan pero ang ganda. Ang ganda ng changes, di ba? So far, ma'am, meron ka bang, ikaw sa sarili mo, ma'am, have you witnessed any kinds of abuse na sa tingin mo is, no, enough na talaga dapat yan, dapat lumaban na siya. Nakita ka na ng ganun? Nasaksihan mo? Oo. Physical, emotional. Nakasaksi ako ng pang-abuso na gano'n. For example, ma'am, physical. Anong nakita mong physical na na-abuse yung kababaihan or kabataan based doon sa nakita mong senaryo? Anong ginawa sa kanya? Sinampal, binugbog. Ay, ganun. Tapos pag ganun mo, pag ikaw, yung papatawarin. Papatawarin mo, babalahan mo sa Di ba? Anong gagawin mo? Kung ako yung nasa sitwasyon na binugbog na ako, sinampal,
Syempre hindi. It's a big no. Physical abuse is not acceptable. Oo. Kung sinaktan ka na, bakit mo pa papatawarin? Ay, ganun. So, parang yun lang siyempre pag may mga anak kayo, magiging broken. Ang pamilya. Kung ako yun. Kung ako nasa... Baka, nakita mo yun, na picture at kaya maraming nabubugbog. Actually, hindi na nabubugbog, hindi nagsusumbong dahil iniisip nila yung kanilang mga anak. Oo. Pero kung toxic na, ganun ang ginagawa, bakit kailangan po magtiis sa ganung sitwasyon? Oo. Yung sarili mo naman yung nagsasuffer. Ay. Pwede kung, kaya naman, if you are financially dependent naman, Ayan lang. diba? Ito na, lumabas na. Financially independent, Ah. kaya mo naman yung why not? Oh, eto na, lumabas na. Hindi naman yung sustento eh. Kung sa military, may class E allotment naman eh. Diba? Kaso man pag ito, siya na ngayon walang trabaho. Siya na ngayon walang kinikita. Siya pa yung nambugbog, ano. Tapos hindi ka aalis. Kasi, di ba, ayaw mo Anak, Oh, ayaw mo sila mag-suffer sa broken family na sinasabi nila. Paano kaya yun, ano? Pag ako yung nasa kalagayan siguro, bilang isang ordinaryong nilalangin, ewan ko kung anong nasa isipang iba. Patawarin mo na lang. Ako, hindi. Kasi, feeling ko, parang, mas maganda ng broken yung pamilya, wag lang destroyed. Yes. Di ba? Kaya nga, sige, andun ka ng kompleto kayo family, Oh. pero sinasaktan ka, toxic naman, yung Oo. mental health mo. Ayun lang. Yung mental health mo. Ay, yung mga bata, no? Yung mga bata, nag-witness nila, Oo. paglaki nila. Oo. May trauma na yun eh. Yun yung Oo. epekto kung patuloy nila makikita na nagsasuffer ka sa ganung sitwasyon. Oo, kawawa Yun yun sila, emotional. Oo. Emotional lang yung nun. paano pag ginamay pa, di ba? Yun lang, malala. Uusayasing. Kaya nga, it's a big, big no. Pag Oo. violence, sabi nga, violence is not acceptable. Oo, hindi lang talaga natin to direct na masasabi sa kanila na ito na talaga yung gawin nyo. Oo. Hindi naman tayo nasa sitwasyon. Oo, hindi. Itong amin lang naman, nagbibigay kami ng concept na magiging guide na context kung magde-decide kayo. Kasi mahirap yung parang i-gaslight namin kayo. Wag kasi sayang. Sayang yung Oo. family nyo, sayang yung mga binild nyo na Yes. pangarap na magkasama. Oo. Pero, yung mga, Yung future. yung future, Di ba? Paano pag naulit-ulit? Kasi Oo. yung ganitong konteksto ng pag-uulit, ma'am, darating yung point dito, it's either ikaw ang pinatay or ikaw ang nakapatay. kapatay. Di ba? Ganito Yeah. yung magiging end Oo. niyan. Kasi meron tayo, ma'am, di ba? Meron tayong battered woman syndrome. Mm-mm. Ang battered woman syndrome po talaga is isang kind ng pangyayari sa isang babae na kapag nauwi sa crime yung pambubugbog sa kanya, it's possible na mag-exempt sa criminal liability. Kasi, yung istorya kasi nito, may 3 stages siya. Mm. 'Di ba? Meron tayong tension building phase na kung saan dito nabubuo yung sigawan. Sigawan, malamurahan. Yan, 'di ba? Pananakot. Oh, tapos yung kakambahan ng kakambalin, 'di ba? Tapos pag siyempre yung bunga nga ng babae, naniniwala ka ma'am, matalin. Oo. Kahit ako nga sa asawa ko talaga natatakot. Di ba? Siguro mga kababaihan. Oo. Minsan natin nalalabas kasi minsan yung mga emotion natin kundi magsalita. Oh, tapos nauwi yung argumento sa sakitang pisikal. Oo. Kasi naiinis yung Na yung partner mo. So papasain na ang tension building sa acute battery. Din yung Physical na yan, ano, tapos baka mamaya duguan ka na, may tasa ka na. Tapos ang pinakamasakit na part dito, pagkatapos kang bubugin, susuyuin yun lang. Papasok mo na yung tranquil. or the non-violent. The tranquil phase or yung tinatawag nilang honeymoon phase. Oh. Di ba? Kasi, di ba, Nilambing ka, nilambing ka, pinatawad mo, pero sinaktan ka di ulit. ba, pabalik yun. Tapos, alam mo yung kampal sa'yo, alam mo namang mahal kita, di ba? Ikaw lang. Tapos, hindi naman ako magagalit, di ba? Kung hindi mo talaga sinabot-sagot yung ano ko. Di ba, parang hipokrito kayong dalawa. Pero sa totoo lang, ano, kahit nag-gaano tayo natatawa sa sitwasyon, this is a serious concern. Of course. Di ba? Serious concern. Oo. Kasi nitong nakaraan, ma'am, found out ko from August to November this year, 2025, tumaas ang number ng biktima ng violence against women and their children. Umabot siya sa almost has 7,000. Oh.
Umabot siya sa ganun. This is very concerning. Ang ibig sabihin nito, napakaraming kababaihan at kabataan ang biktima. Ang good side. Ang good side, marami nang nagsasalita. Marami, yun yung good side. Marami nagkakalita. Kasi paano nabilang? Marami na aware sa batas na yan. So, paano ba natin nabibilang usual yung mga ganito? Yung mga reports ng blatter. Diba? The reports ng blatters police station, barangay. Meron sa CSWD or sa MSWD. About that. Parang ganun ba? So, ang pinaka-importante kasi dito, pag sinaktan kayo ng isang beses, dapat nagre-report kayo. 'Di ba? Para may bakas. May bakas. May bakas na talagang inaabuso kayo. May alam niyo yung parang may log na inabuso kayo. Kasi isa po 'yan sa gagamitin yung evidence later. Pag bigla niyong napatay yung partner niyo. Tapos ang defense niyo is battered woman syndrome. Na kaya niyo siya napatay dahil paulit-ulit yung mga abuso. How would you prove na paulit-ulit kang naabuso kung walang strong evidence. Yan. Kaya Mahirap. kailangan talagang mag-report. Oh. Once na una pa lang yan, physical abuse, Mahirap. i-report mo na agad. Mahirap po kasi nung unang panahon, mahirap pagsalita yung mga babae. Mahirap talaga magsalita Diba? ang mga kababaihan nung dati. Dati. Pero ngayon, Since nabilang na yan, Oo. di ba, na umabot na sa almost 7,000 ang victims. So, ang ibig sabihin, naglakas loob na. It doesn't matter may boses na. Yes. May boses na ang Iyon mga ang maganda. kababaihan. So, it doesn't matter kung patawarin mo eh. Oo. As long as nalaman niya that you are willing to divulge everything kahit ikahiya ng buong pamilya. Oo. 'Di ba? Kasi ang usual din ng mga abusers, ang weakness ng mga yan is yung kahihiyan. Oo. Kasi dati na yan, pag nang-aabuso, usual yan sila, walang mga balls sa labas. Usual pag nang-aabuso wala silang mukhang kaya inaharap sa labas, kaya ang inaapi nila yung nasa loob ng tahanan. Ng tahanan. 'Di ba? Usual ako naniniwala ako sa ganyan kasi wala kang bag sa labas eh. Kaya dito ka sa loob ng aapi. Usual ang babantayan nyo. Pag yung mga partners nyo insecure. 'Di ba? Anong ginai-insecurean? Trabaho, career. Yeah. 'Di ba? Pera, 'di ba? Pag ikaw ang nagdadala ng pera babae sa loob, yun yung warning eh. Pagdating sa lalaki, pag wala siyang dalang pera sa loob, the next dyan na magiging is magiging violent siya, aggressive siya, just because parang sinasabi niyang, hindi po, ano naman ngayon na ganito naman, akong sinusunod sa bahay, ako ang hari sa bahay. Naapakan kasi yung ego na. Di ba? Ano po point mo? Bilang isang sundalo, ma'am, tiyan mo madaming mag-asawang sundalo. Madami. Sa tingin niyo, ma'am, dapat bang mag-resort sa violence? Kasi puro may mga baril kadalasan ng sundalo. Police, law enforcement officers, nagtagpo mag-asawa. Usual ba yan kailangan talagang mag-uwi sa violence? Or may, for example, si Air Force, may pupuntahan ba bilang babae? Maliban sa pagbunot ng baril, may pupuntahan ba yung babae pagka biglang naabuso siya? Saan siya pwedeng tumakbo? Actually, kami sa office namin, may hotline kami, pwede tumawag ang naabuso or mag-letter anonymous Okay. complaint. And meron naman po tayong OWESPA Okay. na nagkikater ng mga complaint about abuse. So, yon kung na-feel nyo na na-abuse ka or na nakaramdam kayo ng pang-aabuso, Okay. huwag kayong mahiyang magsumbong. Huwag kayong matakot. May mga opisina, lalo na sa Philippine Air Force, na handang tumulong. Okay. So, pag ganyan ma'am, may nag-report sa inyo, ayaw niyang umuwi, ikikater nyo. Dito ka muna matulog sa office. Dito ka muna. Kung kuwan talaga, dito ka. Para huwag ka nang umuwi doon. Baka magkapatayan pa kayo. Ginagawa niyo ba yun? Actually, so far, wala pa naman kami na-encounter na ganun pagsusumbong. Okay. Yun din ang Wala, maganda. hindi naman umabot sa ganun Hindi na naman ayaw na umabot. umuwi. Yun din ang maganda kasi sundalo din yung disiplina, grabe din Disiplina talaga din. Oo. And ano lang talaga natin, marami tayong mga kababayan na mga sibilyan na hindi lang talaga walang lakas ng loob, kundi wala ding ibang matatakbuhan. Oo. Yun Wala lang din. mahirap din eh. No choice. Tapos yung parang ang red flag doon pag ang babae is walang trabaho. Red flag siya masyado. Yeah. Kasi para siyang prone sa abuse. 'Di ba? Oo. Na ano mo yun, ma'am? Pag wala kang sariling income, Sarilang income. parang prone ka sa abuse. Ako naniniwala ako doon. Ewan ko lang sa iba. Kayo ba naniniwala kayo doon? Kasi for me talaga, kapag walang kinikita at hindi independent ang isang babae, no? Wala Oo. siyang sariling empowerment. Parang nagiging loophole Oo, yeah. for abuse.
parang pwedeng pumasok doon, 'di ba? Yung abuse. Nakakakuha niyan, kaya dapat tayong mga babae, no? Dapat humanap ng trabaho, humanap ng career para kung magkahiwalay man, kung ano man ang mangyari, kaya mo yung sarili mo Kaya mahanap. mo yung sarili mo. Oh, tsaka hindi Kung ka kung dependent ka dun sa partner mo, financial Oh. dependent ka, saktan ka ng saktan, hindi mo siya iiwan kasi wala kang mapupuntahan. Wala kang Oh. pera. Ayun Yun yung din. nagiging reason kung bakit yung iba patuloy na nag-i-stay sa Oh. toxic na relationship. Oh, Dahil diba? wala silang mapupuntahan, wala silang sariling kita. Oo, yun din. Yun din yung pinaka Kaya kuha ng part. ini-empower namin yung mga kababaihan Oo. na maging independent when it comes to financial, Oo. sa lahat ng bagay. Huwag tayong umasa sa ating mga partner. Oo, lalo marami tayong mga military wives, mga Yeah. ganon. So, do not be just a military wife. Be a wife. Yung wife kasi dapat, syempre, sabi nga nila is ilaw ng tahanan. So, give light to everyone, shine, di ba? Mag-shine ka. Ipakita mo sa lahat na ikaw ang magbibigay ng liwanag. I-empower mo yung sarili mo sa mga anak mo, sa mga kamag-anak nyo na no. Siya ang nagde-decide sa bahay, yun ang sabi niya dahil siya ang nagtatrabaho, no. We both decide of these problems or anything in the house. We both decide on everything. Why? Because may trabaho ako, may trabaho siya, may pinapasok kaming pera, may bosses ako, may bosses siya. Pareho kami. Marriage is like that, I assume. Oo. Ako, hindi ako may kakasal, kasi siyempre lesbian ako. Pero I believe that marriage is as sacred as respect and more than that. Diba? Parang hindi kasi both kayong dapat may say. Oo, parehas dapat kayo. Hindi lang yung lalaki ang nagdidesisyon, hindi lang yung babae ang nagdidesisyon. Parehas yan. Good communication talaga dapat. Pinaka-importante din. Pag-uusap lang yan. Hindi naman pwede na itong lalaki ang laging nagbabudget kasi siya yung may pera. Paano kung sugarol? Ayun lang. O, diba? Pwede din ang babae mag-budget. Tapos kung sugarol din, tapos laging may shopping. Lagi shopping. O, tapos lalaki na lang. Ang pinaka-importante dyan, ang lagi yung tanong sa mga lecture namin sino dapat ang mag-budget? Ayun. Si nanay o si tatay? Sino? Siyempre, yung marunong humawak ng pera, ang dapat mag-budget. O Pag sino hindi nga ba ka- na dalawa? Shopping ka na shopping hindi ka marunong, wala kang karapatan. Yung asawa mo, shopping na shopping, daming parcel. O yung budget niya, wala na. Tapos Yung hindi asawa mo kailangan. naman lalaki, puro sugal, Ay, patay. sabong, online games, wala. Wala nga hawak, wala naman anak yung hahawak. So someone has to be mature Yeah. enough. Dapat. 'Di ba? Kasi nag-asawa kayo, nagtayo kayo ng pamilya, 'di ba? Someone has to stand. Na hindi, wala na yan yung mga dati nating bisyo, alisin na natin 'yon. Kasi ang bisyo din talagang isa nagdadala ng violence sa bahay. Exactly. 'Di ba? Tama. Isa Isa sa mga pinag-aaway sa sugal. mga dahilan. Inom. 'Di ba? Pangbababae. Pangbababae. 'Yun talaga ang highlights ng Yan. lahat, ma'am. Kapag halimbawa may lumapit sa office niyo ng babae yung asawa niya, isang beses lang naman, may mga anak sila, isang beses lang, hindi naman siya binugbog, nahuli lang niyang ng babae, actually, akto. Akto niyang nahuli, chinek in, magkahubad sa kwart. Ano yung i-advise mo? Kasi the decision is not up to you. Pero ano yung may advise mo bilang advocate ng ng ating gender and development or ng anti-violence against women and their children? Ano yung gusto mong i-advocate sa kanya? Ako kung ako yung nasa sitwasyon na ton, mag-report na siya. Mag-report na talaga. Kasi kung mahal ka naman talaga ng tao, ba't ba siya magloloko? Ba't siya nagloko? Diba? Kasi yung tiwala kasi nasira na. Kahit pakisamahan mo kung wala ka na rin naman tiwala, magiging Ang tabang. toxic lang, diba? Ang tabang. O, diba? Di ba? Mas gugustuhin mo bang makita everyday yung taong dinilaan pa ng iba? Yung parang ganun ba? So, kami naman kasi, ang ina-advocate namin dito is not to save your marriage. Ang ina-advocate namin dito is yung ma-maintain na yung anti-violence against women and their children is ma-push natin sa buong Pilipinas. And even kahit na sino na nasa ibang bansa na makakapanood ng video, hindi namin gustong i-save yung marriage nyo if it is not really savable. Oo. Bakit pa? Para saan pa? Para Ikaw sa lang din yung magsasuffer. yung pagpapatawad nandyan. Nandyan. Pwede na yung magpatawad na hindi na tayo magpapatuloy. Parang ang sakit ang Diba? Kasi yung, parang kasi di ba yung physical abuse,
naghihil yan. Pero the emotional abuse, ang tagal niyo Ang tagal, 'di ba? Matagal. Oo, kasi yung pasa, mawawala lang yun eh. Pero yung emotional, yung nadurog na yung puso mo. hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta. Oo. Tapos yung mga bata, ayun tiwala mo dun sa tao na kasama mo siya sa hirap at ginhawa. Tapos Siya parang yung sumira sa pagkatao mo. yun 'di ba? Masakit. Parang masakit na yung usapan pero ganun talaga eh kasi maraming babaeng nahihirapang mag-decide pag wala silang ibang naririnig. Oo. Kasi bakit? Mga babae kasi, 'di ba, mapagmahal. Mapagtiis. Yan. Hanggat kaya nagtitiis. Kaya pag na-discover nila na merong katak sila, naghahanap sila ng someone na magsasabi ng bagay na gusto nilang marinig. Mm-mm. They want to forgive someone, then they will try to search anybody na sasabihin, patawarin mo na lang. Oo. But sa gender and development, sa office ng Air Force Gender and Development, wala kayong tolerance sa ganito, ma'am, no? Ayaw nyo ng... Zero tolerance when it comes to abuse and violence. Ayaw nyo talaga, no? Ayaw nyo talaga kapag ganon. Kasi, syempre, parang pinayagan na rin kasi natin na, sige, ulitin mo lang. Parang ganon. Paulit-ulit lang. Kung paulit-ulit ka lang, di magpapatawad. Oo. Ang saan pa? Oo. Ang ganda nung naging resulta nung nakaraan na, na research at pagsasaliksik ng mga ibang journalist, no? Kasi nailathala nila sa mga pahayagan nila yung result ng pagsastudy nila na umabot sa halos 7,000 yung victims. Hindi mo yan basta-bastang mabibilang kung walang nag-dare magsalita. Hindi mo yan basta-basta mabibilang. Kaya nga, mas okay na maraming report. Therefore, marami na ang may boses. Marami nang may lakas ng loob. Dati, konti lang yung nagsusumbong, wala halos. Pero marami kang maririnig, ay, inabuso to, ay, sinaktan to. Kaya ba? Pero hindi nagsumbong. Hindi nagsumbong. So, walang report. Oo. Ang maganda nito kasi, number one is financially, tawag dito, may freedom ka financially. Di ba? Tapos, ang maganda rin nito is number two, you are educated. Yes, educated. Mas maganda kasi mag-aral. Kasi tingnan mo ngayon, dumadami ang nagre-report. Why? Because marami na ang aware dahil marami ang nag-aaral. Di ba? Marami na ang may alam na batas. Ngayon, may iba nito na magsasabi, swerte kayo kasi available na sa inyo or afford nyo yung pag-aaral. Kami dito na hindi afford, tapos kinukurap pa ng ibang mga tao dyan yung mga para sa edukasyon. Well, ito nga, kaya nga merong mga ganitong organization kagaya nila, ma'am. Because you don't have to go to school kung hindi mo talaga kaya. Walang rason dyan, korupsyon. Nakaugat na talaga yung korupsyon na yan. Paano natin yan lalabanan? May mga kagaya nila na advocate. So, ito yung i-message nila sa inyo, ito yung parang message o mensahe nila sa lahat na you don't need to go to school to know the law and to know your rights. Yes. Diba? Ang daming available na paraan para malaman yung rights mo, malaman yung batas mo, kahit hindi ka nakapag-aral. Kasi ang edukasyon, it's everyday journey. Hindi kailangan gumraduate ka na tapos ka ng mag-aral. Ako, pera lang sa mga pro-education. Pera lang talaga, ma'am. Pero ako, naniniwala ako, ang araw-araw ay isang buhay ng paglalakbay sa edukasyon. Kahit saan, natututo ka. Kahit sa someone na walang pinag-aralan, pero nakita mong nilabanan niya ang violence. Doon banda matatapos ang tanong, kung ang edukasyon ba ay kailangang ipilit or hindi. Hindi mo kailangang ipilit ang edukasyon. Normal na magpo-flow yan. Normal kapag ikaw ay natututo at sinasabuhay at sinasaboses mo yung natutunan mo. Useless din, ma'am, kung makita mo yung iba, ay buti pa siya, lumaban siya, nilakasan niya yung loob niya. Hindi mo naman in-apply sa'yo. There is no education in that. Di ba? Educate yourself. Di ba? So, parang, yan. Empower. Lakasan mo yung salitang empowered kasi yan na nga yung nagmagna karta ng Pilipinas, the women empowerment. Noong araw, walang sundalong babae sa Philippine Military Academy. Sa Scout Ranger, hindi allowed ang babae. Ngayon, binubuksan na ng unti-unti ang pinto. No? Para sa mga kababaihan. It's very nakakatuwa na ang dami na mga kababaihan na miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Marami pang nagsasabi, ma'am, na pag ang sundalong babae, naging sundalo, ang lamya-lamya niyan, dapat hindi ganon. Ang gera, kakalabitin mo lang yung baril.
Hindi mo kailangang bumuhat ng dumbbell. 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya kay Heidi Lin? 'Di ba? Si Heidi Lin Puborom na Diaz ang ating gold medalist. Ano ba yun siya? Kasi hindi ako masyadong aware. No? Active, no? Yes, Mula reservist ba o mula EP? EP siya, tapos naging reservist. Actually, alam ko, umalis na siya sa service, naging reservist. Kasi parang Lagi siyang EP. enlisted siya. personnel, tapos parang nagpa-commission siya. Naumahan niya ako eh. Na-commission. Nagpa-commission. Second lieutenant na sa reserve. Reserve. Pero hindi na muna niya pinakol to active duty. Hindi. Kasi nag-focus po siya yata Sa dun sa kanyang weightlifting. Kasi maganda. Tingnan mo yun, babaeng babae. Galing sa pagsusundalo, isang atleta at nagdala ng karangalan sa Pilipinas. So ikaw bilang babae, kailan ka magdadala ng karangalan sa Pilipinas at sa iyong buong pamilya? Di ba? So, laban lang. Di ba? Itong buwan na to, ialay natin to para sa mga kababaihang nasaktan, tatayo at lalaban. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat sa Office of the Air Force Gender and Development. Mabuhay po ang kababaihang Pilipino. Yes. Mabuhay.